sabihin ito? Mahina ngunit masakit ang boses si Amanda, tila isang kutsilyong bumaon sa dibdib ni Rune. Paglingon niya, pumungad sa kanya ang mukha ng babaeng pinakamamahal niya, si Amanda. Nanlalaki ang mga mata, nanginginig ang labi at ang mga mata ay kumikislap sa luha ng pilit niyang pinipigil. Parang biglang bumagal ang lahat sa paligid ni Rune at doon parang nagising siya sa bangungot. Mabilis siyang itinulak palayo si Eva, halos mapaatras ito sa lakas ang pagkakabitiw niya. Rune, sandali! Nag-aapuhap si Eva pero hindi na siya pinansin ng lalaki. Ang tanging mahalaga kay Rune sa mga sandaling yun ay ang babaeng papasok na ng mansyon. Amanda! Tawag niya habang hinahabol ito. Amanda, let me explain. Wala akong ginagawang masama. Siya ang humalik sa akin. Hindi ko hiniling yun. Hindi ko gusto yun. Mabilis ang lakad ni Amanda pero mas mabilis si Rune. Bago pa makapasok sa loob, naabot nga ang pulso ng babae. Mariin niyang hinawakan ito para pigilan. Please Amanda, pakinggan mo naman ako. Hayaan mong ipaliwanag ko. Tumigil si Amanda. Dahan-dahan niyang ibinaling ang mukha sa kanya. Ngunit imbis sa galit ang bumungad sa kanya, isang mapait na ngiti ang sumalubong. Isang ngiti ng mas masakit pa sa sampal. Wala ka naman dapat ipaliwanag sa akin, Rune. Anya, pilit na tinatago ang panginginig ng boses. Wala naman tayong relasyon, di ba? Wala akong karapatang magtanong. Wala akong karapatang magalit. Parang binagsakan ng mundo si Rune. Amanda, wag mo kong ganyanin. Alam mong hindi totoo yan. Bubuka pa sana siya ng bibig pero naunahan siya muli ng babae. Congrats ha, ani ni Amanda, ngiting mapakla. Mukhang tagumpay ang plano natin. Nasa'yo na ang lahat ng meron dati si Marco. Kaya bumabalik naman sa'yo si Eva. Ang bilis din no? Naibalik mo lahat. Sana masaya ka. Hindi yon ang totoo. Sagot ni Rune halos pasigaw. Sinabi ko na sa'yo. Hindi ko na siya mahal, Amanda. Ikaw ang mahal ko. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ko pa tinatanggap ang bawat araw. Kung bakit ako lumalaban. Hinintay pa ni Rune ang susunod na sasabihin ni Amanda. Umaasa siyang may baririnig pa siyang mga salitang magpapagaan sa bigat ng dibdib niya. Pero sa halip ng mga salita, isang mapait na katahimikan ang gumapos sa pagitan nila. Napansin niya ang mabigat na pagbuga ng hininga ni Amanda. Dahan-dahan itong napayuko at napahawak sa noo na para bang biglang sumakit ang ulo. Amanda. Mahinang tawag niya puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa man siya makalapit muli, biglang nanghina ang tuhod ng babae. Para itong nawala ng lakas at bumulusok pa atras. Buti na lang at mabilis ang naging kilos si Rune at naagapan niya ang pagbagsak nito kung saan sinalo agad sa bisig niya. Amanda! Amanda! Halos pasigaw niya siya. Halos kumabog ang puso ni Rune sa tindi ng kaba. Hindi na siya nagdalawang isip. Buong lakas niya itong binuhat. Kahit nanginginig ang kanya mga kamay sa takot at nerbiyos, hindi na mahalaga kung gaano siya kabigat. Ang mahalaga ay maipagubot niya agad si Amanda. Hindi siya marunong magmaneho ng kotse pero wala siyang oras para mag-alala. Kailangan niya nang makahanap ng masasakyan. Lumabas siya ng gate, luminga sa kalsada. Nagbabaka sakaling may masasakyang kahit anong sasakyan at doon nakita niya si Eva. Papasakay na ito sa isang taxi. Eva! Halos sigaw niya pero hindi para humingi ng tulong. Tumakbo siya na mabilis. Halos maghabol ang hininga at walang pasintaping inagaw ang pinto ng sasakyan. Rune! Ano ginagawa mo? Gulat at inis ang tanong ni Eva pero agad ding napako ang tingin niya kay Amanda na walang malay sa bisig ng lalaki. Ano nangyari sa kanya? Dagdag pa ni Eva pero walang palya ang titig dito sa dalaga. Wala ka nang dapat malaman pa. Tabi!
Mariing sagot ni Room. Hindi na nag-aksaya ng panahon. Maingat niyang ipinasok si Amanda sa likurang upuan ng taxi. Pilit nilalabanan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Driver, ospital. Bilisan mo. Kahit anong pinakamalapit, basta ospital. Ngayon na! Halos pasigaw na utos si Room habang pawisan at habol hininga. Parang sasabog ang dibdib niya sa kaba habang yakap-yakap si Amanda. Walang malay at maputla. Teka, sasama ako. Biglang sabi ni Eva, sabay hawak sa pintuan ng taxi. No! Bakit sasama ka pa? Galit na balik ni Room, lumiliit ang pasensya. Ako ang kumuha ng taxi na to, kaya may karapatan ako sumabay. Giit ni Eva, hindi nagpatalo. At kilala kita, Room, kapag nagpapanik ka, natutulala ka. Paano kung tanungin ka ng doktor, tapos hindi ka makasagot? Sasama ako para matulungan ka. Nanggigigil si Room, napatingin kay Amanda, tsaka muling binalingan si Eva. This is all your fault. Kasalanan mo to. Kung hindi mo kami ginulo, hindi sana nangyari to kay Amanda. Sige, sisihin mo na ako. Pero kung patatagalin mo pa to, baka kung ano mangyari kay Amanda. Gusto mo ba yon? Napamura si Room sa sarili. Oo na. Pasok! Halos hilain pa niya si Eva papasok sa taxi. Agad umarangkada ang sasakyan. Sa loob, tahimik. Si Room nakatingin lang kay Amanda habang pinapahid ng panyo ang pawisang noon nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Amanda, please, gumising ka naman. Huwag mo kong takutin. Bulong niya, pilit pinipigil ang panginginig ng boses. Si Eva, tahimik sa kabilang upuan, pero pasimpleng tinitignan kung paano niya alagaan si Amanda. Pagdating sa ospital, agad silang sinalubong ng mga nurse. Mabilis na inilipat si Amanda sa stretcher at dinala sa emergency room. Agad ngang ipinasok sa emergency room si Amanda. Walang magawa si Room kung hindi ang maghintay. Dumaan ng ilang minuto hanggang sa umabot ng 1 oras. Doon na hindi mapakali si Room. Pabalik-balik ang lakad, parang mababaliw sa kaba. Paminsan-minsan sinasabunutan niya ang sarili. Ilang minuto pa, lumapit si Eva kay Room. Room? Agad siyang nilingon ng lalaki. Ang mga mata nito pulang-pula, puno ng pag-aalala at galit. Ano pang ginagawa mo rito? Umalis ka na. Kapag nagkamali si Amanda at makita ka pa niya rito, lalo lang lalaki ang gulo. Alam ko, mahina at mahinahon ang sagot ni Eva. Pero Room, sagutin mo ko ng totoo. Mahal mo na talaga siya, di ba? Napatingin si Room kay Eva. Sa kabila ng galit, ramdam niya ang lungkot sa mga mata nito. Wala na ring saysay ang pagsisinungaling. Oo, Eva. Mahal ko siya. Diretso niyang sagot, mababa pero malinaw. Kahit hindi ko agad inamin ang sarili ko. Pero ngayon, alam ko na. Napakagat-labis si Eva. Kailan mo to napagtanto? Kanina, na makita ko siyang bumigay sa harap ko. Nang mahulog siya sa mga bisig ko. Doon ko naramdaman kung gaano siya kahalaga. Na hindi ko kayang mawala siya, Eva. Hindi ko kayang mawala ng Amanda sa buhay ko. Maya-maya bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang doktor, dala ang isang balitang ni sa hinagap ay hindi inaasahan ni Room. Buntis si Mrs. 3 linggo na po siya nagdadalang tao. Diretsong sabi ng doktor, casual ang tono pero ang epekto kay Room ay parang kulog na biglang bumagsak. Po? Buntis? Nalaki ang mga mata ni Room, hindi makapaniwala. Yes sir, normal naman ang kalagayan niya ngayon, pero siguro dulot ng stress kaya siya hinimatay. Kailangan lang niya magpahinga. Makakagising din siya mamaya. Kapag okay na siya, pwede niyo na siyang dalawin sa loob. Walang narinig si Room pagkatapos noon, para nag-echo lang sa isip niya ang salitang buntis. Habang papalayo ang doktor, napansin niyang nanatiling tahimik si Eva. Hindi ito tumingin sa kanya,
pero malinaw niyang narinig ang mahinang bulong ng babae. Paano nangyari na buntis si Amanda? Lagi sinasabi sa akin ni Marco na nahihirapan na magbuntis si Amanda. Sa tagal nilang magkasama, wala silang naging anak kahit kailan. Napatigil si Rum, tidignan niya si Eva, naguguluhan. Hindi ko rin alam. Sagot niya halos pabulong. Luminga si Eva tsaka humarap sa kanya na seryoso. May nangyari na ba sa inyo ni Amanda? Diretsong tanong nito, hindi na paligoy-ligoy. Napayuko si Rum bago sumagot. Meron. Noong nakaraang buwan. 1 beses lang pero... Ngumiti si Eva pero halata ang lungkot sa mga mata. Walang duda na ikaw ang ama, Rum. Ha? Paano ka nakakasiguro? Malalim ang buntong hininga ni Eva bago nagsalita. Matagal nang may nangyayari sa amin ni Marco. Hindi na bago sa akin ang mga gabi na pinipilit kong makabuo ng pamilya kasama siya. Pero lahat yun, walang proteksyon, walang ingat. At kahit kailan, hindi ako nabuntis. Nagtagal ang katahimikan. Ramdam ni Rum ang bigat ng bawat salitang binitawan ni Eva. Doon niya lang napagtanto ang lalim ng sugat na tinatago nito. Ibig sabihin, patuloy ni Eva, hindi kay Amanda ang problema. Hindi siya ang may deperensya. Baka kay Marco. Magiging tatay na ako? Tila lutang pa rin na saad ni Rum sa sarili. Pagkagising ni Amanda, tulungan kita magpaliwanag sa kanya. Kailangan niyong marinig ang buong kwento. Napatingin si Rum kay Eva, litong-lito. Bakit mo to ginagawa, Eva? Hindi ba dapat masaya ka na nasaktan si Amanda dahil sa nangyari kanina? Dahil nakikita ko na totoong mahal mo na siya. At isa pa, may kailangan kayong malaman ni Amanda. Hindi ko na kayang itago. Kapag magkasama na kayong dalawa, sasabihin ko na lahat para isang paliwanag na lang. Pagmulat ng mga mata ni Amanda, mabigat pa ang kanyang pakiramdam. Maputi ang kisame, malamig ang simoy ng aircon at naaamoy niya ang familiar na amoy ng ospital. Agad siya nagkunwaring pumikit, muli na marinig ang pagbukas ng pinto. Amanda, Bulong ni Rum, nanginginig ang boses. Kasunod niya ang mga maingat na yabag ni Eva. Pagbukas ng mga mata ni Amanda, saglit lamang tumingin ang dalaga kay Rum, ngunit agad ding umiwas na mapansin si Eva. Alam kong galit ka, Amanda. Panimula ni Eva, mahinahon ngunit matatag ang boses. Pero sana, pakinggan mo muna ako. Hindi ko hinihiling na patawarin mo agad ako. Pero kung makakatulong para mabawasan kahit kaunti ang bigat sa dibdib mo, hayaan mong magpaliwanag ako. Tahimik lang si Amanda, pero ramdam ni Eva ang panginginig ng kanyang mga daliri sa gilid ng kama. May isa ka pang balita na kailangan marinig, at mas importante yon kaysa sa galit mo sa akin. Pero bago yon, uunahin ko muna ang katotohanan. Huminga na malalim si Eva, pinipilit pigilan ang sariling emosyon. Oo, Amanda. Totoo. Ako ang humalik kay Rum. Ako ang lumapit. Wala siyang kasalanan. Ako ang may gusto na halikan siya. Inutusan lang ako ni Marco. Ha? Totoo ba ang sinasabi mo? Doon pa lang nagsalita si Amanda. Oo, nakatago siya sa dilim kanina noong hinalikan ko si Rum. Kumuha siya ng litrato na saktong nakahalik ako sa kanya para ipakita sa iyo at sa papa mo. Gusto niya makuha ulit ang posisyon niya sa kumpanya ng papa mo. Pero dahil kay Rum, dahil sa iyo, unti-unti siyang nawawalan ng kapangyarihan. Kaya ang balak niya, siraan si Rum sa paningin mo at sa pamilya mo. Akala niya, kapag nakita mo ang litrato namin yon, babalik ka sa kanya. Magagalit ka kay Rum, mawawasak ang tiwala mo. Napakagatlabi si Amanda, pilit nilalabanan ang pagluha. Pumayag akong gawin yon dahil sabi niya,
Kapag nabawi niyang posisyon niya, nagpapakasal na kami. Pero noong matapos na niya akong gamitin, tinapon niya na lang ako. Parang basura. Wala na siyang pakialam kung ano mangyari sa akin. Ang mahalaga lang sa kanya, makuha niya ang gusto niya. Tinapos niya na ang ugnayan namin. Bakit mo to sinasabi sa amin, Eva? Tanong ni Amanda. Dahil ayokong takasan ng kasalanan ko sa iyo, Amanda. Ano pa yung isang balita na tinutukoy niyong mas importante? Muling tanong ni Amanda bagamat may kaba sa tinig. Hindi sumagot agad si Room. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa higaan. Umupo sa gilid dito at marahang hinawakan ng kamay ni Amanda. Saglit niyang tinitikan ng kanyang mga daliri bago ito hinalikan sa likod ng palad. May halong pag-aalala at lambing. Buntis ka, Amanda. Mahina pero buong-buo niya sabi. Napapidlag si Amanda. Ano? Bulong niya, tila hindi makapaniwala. Nagpatuloy si Eva, marahan ang tinig ngunit diretso. Nasisiguro naming si Room ang ama. Wala sa'yo ang diferensya, Amanda. Nasa kanya. Kay Marco. Matagal na namin sinusubukan pero wala pa rin nangyayari. Ibig sabihin, si Room ang ama na dinadala mo. Natahimik si Amanda. Napahawak siya sa kanyang tiyan para bang ngayon lang siya naging mulat sa ideya na may ibang buhay na sa loob niya. Unti-unti siyang napangiti. Unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng galit o sakit, kundi ng saya at pag-asa. Makalipas ang ilang buwan, napirmahan ang annulment ni na Amanda at Marco. Sa takot ni Marco na kasuhan siya dahil sa panlilinlang at pananakot, pumayag itong tapusin ang kasal ng walang gulo. Nagkaayos si Amanda at Eva. Matagal man bago tuluyang mapatawad, naging tapat si Eva sa pag-amin na pagkakamali at pagtulong kay Amanda at Room para maituwid ang lahat. Ilang buwan matapos ang balita ng pagbubuntis, ikinasal sina Amanda at Room sa isang simpleng seremonya. Hindi ang grande, pero punong-puno ng pagmamahal. Ngayong buo na tayo, Amanda. Ipinapangako kong hindi na kita bibitawan. Hindi lang bilang asawa, kundi bilang ama na magiging anak natin. Bulong ni Room habang isinusuot ang singsing. Nakangiti si Amanda, nangingilid ang luha. At ipinapangako kong ikaw lang ang mamahalin ko, Room. Simula ngayon, wala nang makakasira sa atin. Habang hawak ang kamay ni Amanda, mahigpit ding niyakap ni Room ang kanyang tiyan, kung saan nabubuo ang bagong yugto ng kanilang buhay bilang isang pamilya. Nasa gitna ng paghihigante, natagpuan nila ang isa't isa. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!